Yun, good morning mga bossing, no? Ang topic natin ngayon ay posible ba na nairerehistro mo yung sasakyan na bagong bili or 3 taon na sa'yo mahigit, 5 na nairerehistro mo sa LTO pero nabili mo lang ito ng second hand at posible ba ito na may kaso? So, yes, possible. Lalo na kung hindi mo idinaan ng HPG bago bilihin yung sasakyan. So, for example, ito mismong kakilala kayong nadali na 3 taon na sa kanya yung sasakyan. So, 3 taon niyang nairehistro. Pero, hindi siya yung tunay na may-ari nun. Kumbaga, nabili niya lang din ng second hand. So, after 3 years na yon, nairehistro niya. Walang problema. So, itong pang-4 na taon, nag-decide siya na ililipat na ng pangalan niya yung sasakyan. So, saka lang siya pumunta ng HPG. So, nung nilalakad niya na yung change of ownership, kasi nga kailangan ng HPG. Yung clearance ng HPG, number 1 yan sa pagpapalipat ng change of ownership, okay, ng sasakyan, motor o sasakyan. Doon nalaman na may hit pala yung sasakyan. So, anong pinagmulan? Bakit nagkaroon ng kaso yung sasakyan? Yung unang may-ari at saka yung bumili doon sa unang may-ari na nakapangalan, kung saan nakapangalan yung sasakyan, ay nagreklamo doon sa pangalawang owner o doon sa bumili kasi hindi nagkaayos yung settlement ng bayad. Kaya itong si first owner na nakaregister sa sasakyan ay nagreklamo o nagfile ng kaso doon sa HPG. Pinaalarma niya yung sasakyan dahil hindi nga sila nag-aayos ng bayad nung bumili. So, ang labo, di ba? Dapat may alarm sa HPG, dapat hindi na nairerehistro in the first place. Ayun yung dapat ayusin ng gobyerno, no? Yung LTO tsaka HPG ay dapat yan magkaroon sila ng agenda o meeting na dapat pag may HPG alarm, automatic papasok yun sa system ng LTO na hindi na hindi na mairerehistro kasi nga may alarm eh. So, ganun kagulo yung batas dito sa Pilipinas. So, payo lang sa lahat ng bibili ng mga second hand sasakyan ay i-verify nyo sa LTO at i-verify nyo sa HPG. Bakit? Kailangan i-verify sa LTO yung legality ng documents, lalo na yung ORCR. Tapos, bakit kailangan dalhin sa HPG? So, kailangan yung i-verify kung wala bang kaso yung sasakyan at kung tama yung engine at chassis number at kulay nung sasakyan. At lalong-lalo na, walang kaso yung sasakyan. So, para in the near future, pag ipapalipat nyo yung sasakyan sa pangalan nyo, ay hindi kayo mahihirapan. So, kailangan nyo lang ng ID, deed of sale, at saka ng notarized na mga notarized deed of sale, tapos mga ID with sign. Okay? Yun lang. Para sa lahat ng bibili ng second hand na sasakyan.